kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, higit po sa ating Panginoon Diyos na buhay mo. Tayo po ay nagsisimula na sa gawain ng ating Panginoon Diyos na buhay mo. Ito po ay ikalimang araw ng ating gawain sa ating prayer and fasting. Kamusta pa tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang pagsama at pananagumpay niya po sa buhay po ng mga kasama. Po sa ating pong Panginoon muna, ating pong welcome. Pagpasensya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po Panginoon po sa mga minuto po ng patuloy ang Lord ng muna po. Patuloy sa Lord at sa mga praise Jesus. Hindi po, tayo po ay sama-sama po higit at manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Lord, kahit na malawalhati at walang ila ka, Ama. Sa umagang ito, Lord, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Sa anong harapan. Patuloy, Lord God, nagpapakumbaba, Ama. Humihingi, Lord God, ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang sa inyo, Lord. Lalo, Panginoon, sa aming pagkakasala, Panginoon, sa mga naiisip, na nasabi, nagagawa, Lord God, na hindi po nalugdan. Patawad po, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na kami po ay linisin niyo. Ugasan, O Lord God, ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa oras pa lamang ito ay aming pong inaangkin. Ang inyo pong kapatawaran, paglilinis sa aming mga kasalanan. Ganun, Lord, aming pinagkakatiwala sa inyo, Lord, sa aming ikalimang pagkagawain, fasting, Lord God. Ikaw pong kumilos at patuloy na sumama sa aming Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, ang bawat isa. Kalobin niyo po ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Sa ganun, Panginoon, ay aming pong patuloy mo nawa na inyo pong salita. Sa iyo niyo po ang God of Jesus, magyang buluwagang ito at naman pong patuloy ng kilos ng kaaway, Panginoon, distraction, akbay dewa, Panginoon. Walang gana sa pagpupuri, sa pakikinig na yung salita, Lord, sa oras na ito ay aming pong patuloy ang tinatanggalan ng kapangyarihan ng iwinawasak sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Jesus' name, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito ay amin na po inaangkin ang inyo pong pananagumpay sa gawain ito maging sa buhay ng bawat isa, Ama. Salamat po. Ikaw lang siyang patuloy may taas at malakila, wala ng iba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, mga kapatid, sa oras na ito sabay-sabay po at sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. Sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus.
puso ko itataas kita. Taas kita. Good morning po sa ating lahat. So, kung isa po, bigyan natin ng preparation. Ito po ang Panginoon. Ito po ay ang ating last day ng ating sunrise prayer. Sino po dito nag-enjoy kayo sa 5 araw na tayo ay nagtitipo ng maaga? Sino po dito na bless kayo at nag-enjoy kayo? Amen. Ayan, so, ganun din po kami, no? Sobrang nag-enjoy kami sa fellowship na maaga. Ngayong umaga po ay pagpatuloy po natin yung ating tema sa paghahanda. Kung meron po kayong booklet, no? Yan na po natin, buksan natin sa page 30. Hanapin po natin sa ating booklet yung page 30, Friday. So sige, ito po yung point number 6 natin. At ating pag-aaralan ngayong umaga ay may kinalaman pa rin sa paghahanda. Pero dito dami nating natutunan sa loob ng 5 araw. Iba't ibang klaseng paghahanda sa sarili, sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, pati yung paglilingkod, no? Ngayon naman, isa sa pinaka highlight ng ating prayer and fasting, tayo po ay magising, ang church ay magising, at ang church ay maging aktibo, no? Dito sa paghahanda na ito. At ito nga po yung paghahanda sa huling pagsasala ng Panginoon. Pag sinabi nating huling pagsasala ng Panginoon, naniniwala tayo na yung buhay natin dito sa mundo ay hindi lamang nagkataon. Ito ay may layunin at ito po ay may kinalaman sa pagsasala ng Panginoon. Dahil naniniwala tayo na yung mga makakapunta sa langit ay hindi kung sino-sino lamang po, no? Naniniwala tayo na ang mga pupunta sa langit, mga kapatid, yung mga nasala ng Panginoon. Kaya napaka-importante talaga yung pagsubok, mga kapatid. Kaya pala sabi, maging magalak tayo sa tuwing tayo nasusubok kasi ito ay paraan ng Diyos para tayo ay masala. Tayo ay malinis
ang ating pananampalataya ay mas lalong maging puro. Amen po. At ngayong huling araw, mga kapatid, pagdating ng tinatawag nating tribulation, maraming tao takot, natatakot na mapabilang, no, sa tribulation. Dahil akala nila parusa ng Diyos na o pagpapahirap lang ng Diyos na. Pero kung aaralin natin ang salita ng Diyos, no, ang mga Kristiyano, okay, kung maabutan man natin ito, ang mga Kristiyano ay nakapabilang sa makakasama sa tribulation. Ito po ay ang matinding paghihirap na darating sa mga huling araw. At ito po ay hindi lang para pahirapan kung sino man, kundi ito po ay pagsasala. Kaya dapat paghandaan natin. Kinakailangan na mabuksan ang ating mga isipan, mga kapatid, na hindi tayo daranas ng hirap para lang para bumigay. Kasi sa totoo lang, sabi sa salita ng Panginoon, marami talagang bibigay sa pananampalataya sa mga huling araw. Pero sabi rin sa Revelation, nagbabasa ako bandang dulo, no, yung ending na nasa chapter 22. Ang mga matuwid ay mas lalo pang magpapakatuwid. Ang mga masasama ay mas lalo pang magpapakasama. So, kinakailangan mas makita natin ang kalooban ng Diyos. Sa mga huling araw, ito ay mas lalo tayong masala pa. Mas lalo tayong malinis, mas lalo maging puro ang ating pananampalataya at ang ating pagkatao bilang mga Kristiyano. So, sige po, hindi ko na po patatagalin. Ayan po sa page 30, no? Paghahanda sa huling pagsasala ng Panginoon. So, sige po, tayo po ay panandaliang manalangin. Father God, sa umagang ito, patuloy na hinihiling namin ang inyo pong gabay patnubay at pangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyo pong presensya na nasa aming pong kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa 6 na araw, Panginoon, na ikaw po ay patuloy na nangusap sa amin. At alam ko po, ito ay simula pa lamang po. Simula pa lamang po ng inyo pong paghahanda sa iglesia mo. At nawa po, Panginoon, na ang iglesia na ito, kung saan mo kami inilagay, ay patuloy po na maging aktibo sa paghahanda at aktibo sa aming pong mga misyon habang kami ay naghihintay sa iyo sa huli mong sa pagparito mo, Panginoon, sa huling araw. Patuloy po namin hiniling na buksan mo ang aming pangunawa at ito'y ang salita mo ay hindi magbunga ng takot kundi pananampalataya. Yan po ang layunin ng iyong salita, ay kami patuloy na tumatag at makita namin ang aming pong mga papel, ang aming pong mga bahagi sa mga panahong ito na ang mundo, Panginoon, ay pasama ng pasama. Tulungan niyo po kami na mas lalo pong magpakasipag sa pagpapagamit sa iyo. Ikaw ang mataas at maluwalhati. Ito pong aming dalangin in Jesus' name. Amen. Sige po. Sabi po sa ating point A, ayan. Diba? Sa paghahanda sa huling pagsasala ng Panginoon. Sa point A natin, ito po yung sinabi ko kanina na pagsasala ng Diyos sa tribulation. Dahil naniniwala po tayo ang ating pong iglesia ay tumatayo sa katotohanan na ang mga Kristiyano ay mapapabilang sa tribulation. Bakit ko po sinabi o ano po ang basis natin? Siyempre wala pong iba kundi ang salita ng Panginoon. Sige po, basahin po natin ang mga supporting verses, no? Unang-una sa Mateo 24, 9-13, tapos verse 21 to 22. Sabi dito, sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kapuputan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila.
lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Malinaw po ano? Sa verse 21 to 22, sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Kung hindi pa iiklain ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay, ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. So dito po malinaw, no? Binanggit dito yung sa verse 9 to 10, verse 9 to 11, ay binanggit dito yung birth pains, no? Ito yung birth pains, ito wala pa sa tribulation ito eh. Pero makikita mo na marami nang magaganap, manlalamig ang marami, magtatraydura ng mga mananampalataya, no? Lilitaw maraming huwad na propeta at maraming maliligaw, lalaganap daw ang kasamaan, at maraming mananampalataya manlalamig sa pag-ibig, no? Ngunit daw ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Okay? At sabi dito sa verse 21 to 22, ito na yung tribulation, no? Sapagkat sa mga panahong iyon, magkakaroon ng tao ng napakatinding kapighatian. Okay? Matinding hirap. Okay? At paano natin masasabi na kasama ang mga Kristiyano? Kasi sabi niya sa verse 22, kung hindi paikli ng Diyos ang panahon niyon, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang daw sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. So malinaw dito na alang-alang sa ating church, alang-alang sa mga anak ng Diyos, paiikliin ng Diyos yung mga panahong iyon. So ibig sabihin, anong pagkaunawa natin doon? Anong pagkaunawa natin doon, no? Kabilang ang church sa daranas. Tama po ba? Kasi bakit i-consider ng Diyos ang church kung ang church wala naman doon sa mismong paghihirap? Tama ba? Naintindihan ba natin? So, dahil napapabilang tayo, okay, sabi dito, ang habag at biyaya ng Diyos ay kanyang ipaparanas sa buong sangkatauhan, alang-alang sa kanyang mga pinili na nagtitiis sa panahon ng tribulation. Okay? So, kinakailangan natin maintindihan, Lord, bakit po kami kasama sa tribulation? Diba? Pwede na, ang gandang itanong, no? Ba't kami kasama pa sa mga paghihirap na yan? Ang ang nakakagulat, sa dami-dami ng generation, tayo pa yung, mas nalapit dito sa tribulation at maaaring tayo yung makaranas nito o kaya yung ating mga anak o apo. Okay? So, malinaw dito, pinagtutunay lang po ng salita ng Diyos na kasama ang iglesia sa tribulation. At ito ay mayroong layunin, hindi para tayo ay bumigay. Andiyan ang salita ng Diyos, ibinabahagi niya sa atin kasama ng gospel, book of gospel, no? Para ngayon pa lamang po, napaghahandaan na natin yung darating. At kung hindi man natin abutan, maipasa natin sa ating mga anak at sa next generation na maging handa kayo sa huling araw. Dahil napakalapit natin at pag naroon na kayo, mas lalo kayong kumapit sa pananampalataya sa Panginoon. Naintindihan po ba natin? Sabihin, hindi tayo tinatakot ni Lord. Dito, kung titignan nyo, hindi tayo tinatakot ni Lord. Tayo ay kanyang, winawarningan at pinatatatag. Bigyan pa natin ng ng mga supporting verses para mapagtibay. Pahayag chapter 13, 7 to 10. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. Ang halimaw, ito po yung sumisimbolo saan? Sa Antikristo. Okay? So, ang Antikristo,
ipapakita niya ang kanyang tunay na kulay sa kalagitnaan ng tribulation. Okay? Sabihin, dun magsisimula yung paghihirap. Pag pinakita niya na yung tunay niyang kulay o tunay niyang anyo o pagkatao. Kasi magdideceive siya ng marami. Okay? Sabi dito, hinayaan daw ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. Pag sinabi mong pinabanal ng Diyos, ito po yung mga pinatawad. Ito po yung nilinis ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Sino po yung mga pinatawad at nilinis ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Tayo, ang church. Tama po ba? Hindi ito mga makamundong tao. Ito pong tinutukoy dito ay ang mga tuwid. No? Pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihan maghari sa lahat ng tao sa mundo. Anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man din likhain ng mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Kayong mga nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang mga bagay na ito. Hello, sino nakikinig dyan? May pag-isipan daw natin mabuti ang mga bagay na ito. Ang sino mang itinakdang dakipin ay dadakipin, at ang sino mang itinakdang mamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangang maging matiisin at matatag sa kanilang pananam. So dito, kahit di ko ipaliwanag, sigurado ako naintindihan ninyo. Tama po ba? Naintindihan natin na kinakailangan natin maging matiisin at matatag sa ating pananampalataya. Bakit? Kasi naroon tayo, mga pinabanal ng Panginoon, sa mga oras, okay, na maghahari ang Antikristo. At sabi dito, may mga itinakdang mamatay talaga. May mga itinakdang dadakipin, huhulihin, at papatayin. Bakit kaya? Bakit kaya ang mga Kristiyano sa mga huling araw ay pahihirapan at ituturing na rebelde? No? Kasi tayo ay sasalungat sa ipinapagawa ng Antikristo. Tama po ba? Tayo po ay hindi susunod sa mga ipinapagawa ng Antikristo. Malinaw po dito na ipapangaral po natin ang katotohanan sa mga panahon na ito. Sa mga panahon na ito, yung mga kasinungalingan ng halimaw ay i-expose natin. Kaya dapat ang isang Kristiyano sa mga panahon na ito ay hindi duwag at hindi takot. Kaya ngayon pa lamang, hinahanda na ng salita ng Diyos ang isipan ng bawat isa sa atin. Okay? Hindi para pagdating ng panahon na ito, isa tayo sa takot. Takot mamatay. Hindi po alam natin na hindi ito ang bayan natin. Alam natin na ang mundong ito, hindi dito ang permanente nating bayan. Tayo ay dumaraan at sinasala ng Diyos dito at gamitin tayo ng Panginoon para marami din ang mailigtas ng Diyos. Lalo't sa mga huling araw. Lalo't sa mga kapatid natin na hindi ganito ang paniniwala. Dahil marami po ang naniniwala na hindi tayo kasama sa tribulation. Majority po ng mga Kristiyano naniniwala na wala ang church sa tribulation. Pero isa tayo dapat sa magpagamit sa Panginoon para sabihin sa kanila na tayong mga church ay sinasala ng Diyos at ginigising ng Diyos sa tribulation at pinapatibay ng Diyos sa tribulation para mas lalong maging matibay ang ating pananampalataya. Amen po ba? Okay, makibukas po tayo sa Daniel chapter 11, 31 to 35. Patuloy po natin pagtibayin yung ating stand.
Nahirap na po tibagin yung ating tinatayuan eh. Sabi dito sa Daniel 11:31-35, uutusan ng hari ng Hilaga ang kanyang mga sundalo para lapastanganin ang templong napapalibutan ng pader. Okay? Sa ano po ito? Jerusalem. Okay? Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Aakitin niya sa pamamagitan ng panlilinlang ang mga tumalikod sa kanilang relihiyon para gumawa ng hindi mabuti. Pero lakas loob siyang lalabanan ng mga taong tunay na, basa nga po, mga taong tunay na tapat sa Diyos. Okay, ito po yung tinutukoy na ipapakilala na ng Antikristo yung kanyang sarili. No? Marami siyang i-deceive. Marami siyang hihikayatin na gumawa ng masama. Pero lakas loob daw siyang lalabanan ng mga taong tunay na tapat sa Diyos. Sino po ang mga tunay na tapat sa Diyos? Sino po? Sino tayo? Ang church. So malino dito ang church, nandoon sa time na ito. Tama po ba? Na inaunawaan pa natin na ang church ay nandito sa mga oras na maghahari ang Antikristo sa mundo. No? Ito pa po, verse 33. Ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan ay magtuturo sa maraming tao. Sino po yung nakakaalam ng katotohanan? Sino po ang nakakaalam ng katotohanan at ano ba ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. So, sino ang mga nakakaalam ng salita ng Diyos? Ang church. Amen. Tayo yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, magtuturo sa maraming tao, pero uusigin sila sa loob ng ilang araw. Ang ilan sa kanila ay papatayin sa pamamagitan ng espada o susunugin, at ang ilan ay bibihagin o kukunin ang kanilang mga ari-arian. Sa panahon na inuusig sila, iilan lang ang tutulong sa kanila. Pero maraming hindi tapat ang sasama sa kanila. Ibig sabihin, marami ang mananampalataya sa panahon iyon sa pamamagitan ng ating pag-share ng katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Uusigin ang ilang nakakaunawa sa katotohanan upang maging dalisay at malinis ang kanilang mga buhay hanggang sa dumating ang katapusan na darating sa takdang panahon. Hello? Amen. Sabi dito mga kapatid, yung ibang mga nakakaunawa ng katotohanan ay ay dadalisayin ng Panginoon, uusigin. Okay, ibig sabihin, makakaranas tayo ng mga pagtitiis sa panahon na ito para maging dalisay, puro ang ating mga pananampalataya at maging malinis ang ating mga buhay. Ibig sabihin, intended ang tribulation, mga kapatid, para tayo ay mas lalong tumino, para tayo ay mas lalong makalakad sa katuwiran ng Diyos, para tayo ay mas lalong tumatag sa pananampalataya. Kaya huwag tayong matakot. Naniniwala po ako na kahit na may paghihirap at pagtitiis, naroon pa rin ang kamay ng Diyos para tayo ay tulungan. Hello? Amen. Kaya huwag tayong matakot. Pakisabi sa katabi mo, huwag tayong matakot. Kasi pag nakita na natin itong nung binasa natin, uusigin, yung iba mamamatay, yung iba susunugin. Siyempre parang ayaw natin mapabilang doon, di ba? Pero tatandaan ninyo, ang Panginoong Jesucristo, naranasan niya rin to. Nung nalaman niya dumating ang gabi na siya'y papatayin, siya'y umiyak, di ba? Sabi niya, Lord, hanggat sa maaari, Lord, huwag mangyari sa akin ito. Pero ang sabi ng Panginoon Jesucristo, pero ang kalooban mo, ang matupad at hindi ang kalooban. Kung kinakailangan kong danasin ito, Panginoon, let your will be done. Hello? Ang biyaya mo nawa ang magbigay sa amin ng katatagan para mapagtagumpayan namin ano man yung dapat namin danasin.
Kaya huwag tayo matatakot mga kapatid. May tamang panalangin at gabay ang Panginoon para tayo ay mas tumatag. At ngayon pa lamang hinahanda niya na ating mga isipan. Mental preparation ito. Kasi imagine mo dumating na lang na hindi ka handa mentally. Baka bumigay talaga tayo. Kaya marami ang bibigay sa panahon na yun. Bakit? Marami ang hindi nag-i-expect na kasama tayo sa tribulation. Pero pag alam mo na darating, mapaghahandaan mo. Amen po ba? Amen. Hindi lang sa isip, pati physical. Hinahanda mo na yung sarili mo. Pati yung puso, hinahanda mo ang yung pananampalataya. Minamindset mo na yung sarili mo para pagdating ng araw na yun, handa tayo. Mahirap, yes. Pero hihingi tayo ng lakas ng Panginoon para magtagumpay. Hihingi natin yung biyaya ng Panginoon para makatagal tayo, makapagtiis. Makapag-endure sa mga panahon na yan. Amen po ba? Amen. Meron pa po kung isang verse na inihanda. Pero wala po dyan. Isang point po pala, Kasi sabihin natin, nakasulat dyan, pagsasala ng Diyos pagtapos ng millennial na paghahari. Kasi, di ba naalala natin, ang topic natin ay paghahanda at ang buhay natin dito sa mundo ay pagsasala. Kahit wala pa po yung tribulation, sinasala tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsubok. Tama po ba? Kaya kahit yung mga hindi nakaabot ng tribulation, sinasala po dito sa mundo sa pamamagitan ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Yan ay dumadalisay sa ating mga pananampalataya. Yan po ang unang pagsasala ng Panginoon. Okay? Para tayo ay maging puro. No? Pangalawa, yung tribulation, yung mga aabot ng tribulation, hindi yan para parusahan ng tao, hindi lang yan para parusahan ng tao. Yan po ay gagamitin ng Diyos para salain ng church. Amen po ba? Okay. At isang point na hindi ko po nalagay dyan, pero nag-aaral po kami ni Pastora kagabi. Kinakailangan namin isama para malaman natin na talagang sinasala ng Diyos lahat ng mga pupunta ng langit. Kasi pagtapos po ng tribulation, may rapture, tama po ba? May rapture. Doon na ang church kukunin ng Panginoong Jesucristo. Pagtapos doon, mayroong God's wrath kung tawagin. Ay, ang God's wrath po ay yan po yung galit ng Diyos na ibubuhos niya sa mundo na hindi po intended para sa church. Tama po ba? So, ang tribulation, hindi po God's wrath. Hindi po galit ng Diyos ang tribulation. Ito po ay paraan ng Diyos para salain ng church. Para maging handa sa pagdating ng Panginoong Jesucristo sa rapture. Tama po ba? Gets natin? Okay, para mas lalo tumibay. So pagka ni-rapture na po ang church, darating po ang God's wrath na intended para saan? Para sa mga hindi mananampalataya. Pero gayon pa man, sabi dito sa Revelation, mag-iiwan ng Diyos ng 144 na remnants kung tawagin. Ng mga pinili ng Diyos para maiwan sa God's wrath. Sorry, 144,000. Hindi po 144 lang. 144,000 ng mga lingkod niya na iiwan niya sa God's wrath. So, ang tanong, bakit mag-iiwan ng Diyos ng 144,000 ng remnants? Na hindi sila tatablan ng God's wrath. Meron silang tatak. Meron tatak. Ang 144,000 na ito. Na hindi sila mapapabilang sa mga masasaktan sa God's wrath. Okay, sa galit ng Diyos. Yun yung po ibig sabihin ng God's wrath. No? Hindi sila tatablan. Okay, meron silang protection ng Panginoon. Okay? Ibig sabihin, pagdating ng God's wrath, meron pa rin meron pa rin mag-share. Hello? Amen. May mag-share pa rin. Nakakagulat nga po ito kung ito ay babasahin natin at pag-aaralan. May mag-share pa rin pagdating sa God's wrath. Okay? Tignan niyo po paano tignan po natin sa Pahayag chapter 16. Okay? 10 to 11, sabi dito sa Pahayag 16, 10 to 11. Makinig po kayo kasi wala po ito dyan. Ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw at nagdilim ang buong kaharian nito.
napakagatlabi ang mga tao dahil sa hirap na dinaranas nila. Hindi pa rin nila pinagsisisihan ang mga kasamaan nila. Sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos ng kalangitan dahil sa mga sakit at sugat na tinitiis nila. So ito pong fifth bowl na ito no? Kasi pitong bowl ng galit ng Diyos po ito Sinasabi si Sidlan. Ito po yung mahihirapan talaga yung buong sangkatauhan. Sabi dito, marami ang hindi pa rin magsisi. Sabi dito, mga masasama magpapakasama pa rin sa panahon ng God's wrath, kahit na may ginagamit ng Diyos para mag-share pa rin ng katotohanan, marami pa rin ang hindi magsisisi. Pero pagdating po dito sa malapit na dumating ang Panginoong Jesucristo, sa panahon na yon, sa Pahayag chapter 16, 15-16, sabi dito, ang lugar na pinagtipunan sa kanila at kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon. Pero sinabi ng Panginoon, makinig kayong mabuti, darating ako tulad ng magnanakaw dahil walang nakakaalam. Ito po tinutukoy dito ito po yung context ng pagdating ng Panginoon ng walang nakakaalam. Hindi po ang rapture, kasi pagdating ng rapture, glorious po ang pagdating ng Panginoong Jesucristo sa rapture. Maingay at alam ng lahat. Hindi po yung bigla ka na lang mawawala. No? Pagdating sa rapture, makikita ng lahat ang pagdating ng Panginoon. Maingay po yun at malalaman ng lahat na nandyan ang Panginoong Jesucristo. Pero itong pagbabalik ng Panginoong Jesucristo dito sa pagbaba niya sa Mount Olives, bababa siya kasama ang mga pinabanal niya sa Israel, no? Pagbalik niya, ito yung sinabi dito, darating ako tulad ng magnanakaw dahil walang nakakaalam. Mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghubad ng kanyang damit, upang sa pagdating ko, hindi siya lalakad ng hubad at hindi mapapahiya sa mga tao. Mga kapatid, tinan nyo tapos na po ang rapture nito. Tapos na ang rapture ito ng church na niya. Nakuha na-caught up na. Nasundo na ng Panginoon ang church. Pero sabi niya, mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghubad ng kanyang damit, upang sa pagdating ko ay hindi siya lalakad ng hubad. Ibig sabihin, meron pa rin siyang susunduin sa panahon na yon. Ibig sabihin, meron pa rin magiging mga mananampalataya. May magsisisi pa rin sa panahon ng God's wrath. May po ba kasi kung intended lahat para parusahan, wala pong gantong sasabihin during the God's wrath. Pagbalik ng Panginoong Jesucristo dito sa God's wrath, meron pa rin mga matatagpo ang mananampalataya at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Amen? Hindi mapapaya, ibig sabihin ang kanilang pananampalataya. So, ano pong makikita natin dito? Meron pa rin pagkakataon at pagsasala, pero mga kapatid, sa sobrang hirap po ng panahon na ito, talagang kung nahirapan tayo sa tribulation dito, ay nako, hindi ko ma-imagine kung ano po yung hirap na daranasin ng tao sa panahon na ito. Bagaman parang magiging normal pa rin ang buhay ng mga tao dito sa mga panahon na ito. Sabihin, namumuhay pa rin, kumakain pa rin, parang normal, pero ibang-iba na itsura ng mundo ng panahon na ito. Kasi marami ng sakit, marami ng kalamidad, ang pangit na siguro ng itsura kasi ang dami na nangyari ng tribulation. Ruined na yung mga paligid. Pero marami pa rin hindi magsisi. Marami pa rin hindi magsisisi. Pero may mga magsisisi at mananampalataya. Nagigets po ba natin? During God's wrath, no? At pagtapos ng God's wrath, ito po yung pagbalik na ng Panginoong Jesucristo. Okay? Ito po yung pagparito niya, kasama yung inaral natin kahapon, yung mga pinabanal ng Diyos na dinamitan niya, at kasama niyang maghahari dito sa millennium, di ba? Ito na yung pinag-aralan natin. So 1,000 years, ang Panginoong Jesucristo ay maghahari, tatalunin niya ang Antikristo, tatalunin niya ang false prophet. Okay? Ito, yung Antikristo at false prophet, sila yung buena mano sa impyerno. Hindi po si Satanas. Okay? Si Satanas ikukulong ng Panginoong Jesucristo sa bottomless pit. For 1,000 years. Sa 1,000 taon, ikukulong si Satanas.
ang Antikristo at ang false prophet, itatapon sa impyerno. Sila ang buhay na mano. No? So, sa 1,000 years, maghahari si Jesus kasama ang mga lingkod niya. Yung mga namatay at pinahirapan during tribulation, sila yung maghahari kasama ang Panginoon. Yung mga naglingkod talaga sa Panginoon na nagtiis. No? At sa loob ng 1,000 years, maghahari si Jesus. Sabi dito, ipipreach ang salita ng Diyos sa buong mundo. Okay? Ang salita ng Diyos ay mangangalat sa buong mundo. Gaganda ang sitwasyon ng buong mundo. Kasi si Jesus na ang maghahari at kasama niya ang kanyang mga pinili. Naintindihan po ba natin? Yung mangyayari sa mga hinaharap. Okay? So tignan natin yung last page, yung 32. Okay? Page 32. Yan. Nagkamali po kasi kami dito sa 31. Dapat itong huling verse na pahayag 10 to 11, pinakapabilang ko ito sa unang point. Okay? Okay, so, sa page 32, ito po yung pagsasala ng Diyos pagtapos ng millennium reign o millennial na paghahari. So, naghahari si Jesus 1,000 years. Tama po ba? Okay, wala si Satanas. Pero dito sa pahayag 24 to 8, tsaka 10, pagkatapos may nakita akong mga trono at ang mga nakapuron ay ang binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw sa imahe nito. So ito, yung mga Kristiyano na lumaban ng tribulation, sabi dito, kasama sa mga maghahari, kasama sa mga maglilingkod sa Panginoong Jesucristo sa panahon ng millennium, no? At hindi tumanggap ng tatak nito sa noo at kanyang kamay. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So ito yung 1,000 years. So malinaw dito, no? Nakasama yung mga maglilingkod, bibigyan ng karapatang maghari kasama ni Kristo. O verse 5, ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagtapos ng 1,000 na taon. O, tingnan nyo ha. Hindi lahat bubuhayin, may ikalawang bubuhayin. May resurrection. Sabi dito, mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 na taon. Okay? Sabi dito, verse 7, pagkatapos ng 1,000 na taon, o 1,000 taon, ano sabi diyan? Makakawalan si Satanas. Pagtapos daw ng paghahari ng Panginoong Jesucristo sa 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Natatawaging dito pa lang yung Gog and Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa paikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasing dami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at mga huwad na propeta at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-araw at gabi, magpakailanman. So malinaw dito, after 1,000 years, pakakawalan na naman sino? Si Satanas. Bakit? Sasalain na naman ng Diyos kung sino ang makakasama niya sa. Imaginin mo 1,000 years walang kasamaan. Imaginin mo 1,000 years ang naghari sa atin ay si Jesus. Puro katotohanan, pawang katotohanan ang tinanggap. Tama po ba? Yung mga next generation, 1,000 years, ilang generation ito? Baka mahigit 10 generation ito. Anak ng anak ng anak ng anak ng anak, hanggang sa 10 salin lahi. Tama po ba? Mahaba ito. At wala silang ibang maririnig kundi, katotohanan, kasi wala si Satanas.
ituturo ng mga lingkod ng Diyos kasama ang Panginoong Kristo, mararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos, ang pangangalingan ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa loob ng isang taon. Sa 1,000 taon. Okay? Makikita nila, mararanasan nila. At tsaka pakakawalan si Satanas. Mandideceive, manloloko, upang makita ng Diyos kung sino ang tatayo sa pananampalataya. Parang walang kaibahan po itong 1,000 years sa naging kalagayan ng anghel sa langit. Nandoon ang salita ng Diyos, nandoon po yung kalinga ng Diyos, yung presensya ng Diyos nandoon. Kasama nila ang Panginoon, ang salita ng Diyos ay naririnig nila. Ang Panginoong Jesucristo ay maririnig ng lahat, mararanasan ng lahat, makakasama ng lahat. Pero pagdating ni Satanas, ano mangyayari po? Pipiliin pa rin nilang maniwala sa kasinungalingan. Kaya sabi dito, ang huling pagsasala ng Panginoon sa mga panahon na ito ay mararanasan ng tao, sangkatauhan. Upang sa ganun, ang matitirang kakapit sa pananampalataya sa panahon na yon, tatayo sa katotohanan, sila ang maliligtas. Amen. Nagets po ba natin? So, ang buhay sa mundo ay may purpose. Hindi po naglalaro ang Diyos. Hindi po ang Diyos sumusuntok sa hangin na bahala na lang kung anong mangyari. Alam niya ang kanyang ginagawa. At alam niya ang kanyang disenyo sa tao. At kung sinasabi ng ibang mga tao na ang Panginoon ay napakasama, walang awa, walang habag, hindi po totoo yun. Yung mga pagsubok na dinaranas ng tao sa mundo, okay? Hindi po yan dahil walang awa ang Diyos. Yan po ay awa ng Diyos para mamulat ang tao na kailangan ng tao ng pagliligtas ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya wag tayong ma-deceive. No? Ang kaligtasan ay tanggapin mo tapos. Hindi po. Kailangan ng pananampalataya ay tayuan. Ang pananampalataya ay panghawakan. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay pahalagahan. At kahit anong gawin panliliglig ng kaaway, yan ay tayuan mo. At kumapit ka sa pananampalataya na yan. Kasi yan ay paraan ng Diyos para mas tumibay tayo. At masala sino-sino ang makakasama ng Panginoon magpakailanman. Dahil hindi po kung sino-sino. Okay? Hindi kung sino-sino ang mga papayagan ng Diyos o isasama ng Diyos sa langit. Kundi yun lamang sa mga tunay na tumayo. Doon lamang sa mga tunay na kumapit at naging tapat sa pananampalataya hanggang wakas. Amen? So palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Sino po dito kayo po ay may natutunan? Actually yung topic po natin ngayon, medyo pinastrack natin kasi masarap. Mag-usapan po ito ng mahaba-haba at malalim-lalim. Pinastrack natin kasi itong morning devotion natin ay may time din po. May mga kailangan pang umalis. Pero sa biyaya po ng Panginoon, matukoy pa po natin ito at patuloy natin pag-usapan ng tuloy-tuloy at walang tigil para hindi po mawala yung ating mindset. Okay? Wag mawala yung ating attitude ng paghahanda. Amen po ba? Amen. Para mas lalo tayong maging mainit sa paglilingkod, mas lalo po tayong maging mapagbantay sa mga panahon. Lalo't nakikita na natin yung mga signs o yung mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Palapit po ng palapit. Amen? Sa loob po ng mga susunod na taon, inaasahan ko po ang lahat ng mga mananampalataya na inilagay ng Diyos dito sa iglesia nito ay makibahagi sa misyon na ibinigay ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So, palakpakan po natin sa Lord. Tayo po ay patuloy na kumikit at manalangin at magpasalamat. Father God, salamat po sa napakagandang mensahe po ngayong umaga. Salamat po sa biyaya mo na patuloy na naghahanda sa amin, Panginoon. Naghahanda sa amin ng kumpleto. Lord, simula sa aming sarili, hinahanda mo.
kami, sa aming mga pisikal, sa aming mga spiritual. Hinahanda mo kami para maging kagamit-gamit para sa aming kapwa, mahal sa buhay. Hinahanda mo kami para sa paglilingkod dito sa lupa hanggang sa paglilingkod sa hinaharap, Panginoon. Maging kultura ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. At maraming salamat po dahil hinahanda mo kami sa mga pagsasala mo at kami, Panginoon, ay patuloy na mas madalisay, mas maging puro ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Salamat po sa 5 araw ng aming pananalangin at pag-aayuno. Hindi lamang po, Panginoon, para maitigil ito, kundi para maging kultura at maging mapanatili namin, Panginoon, ang attitude ng pananalangin, pagbulay ng iyong salita, Panginoon, pagpa-priority sa iyo sa araw-araw, Panginoon, at pakikinig sa iyong mga pangungusap, higit po sa kagustuhan ng laman, ay ang Espiritu mo, Panginoon, na sumasa amin ay patuloy naming marinig, masunod, Panginoon, ang inyo pong mga bagay na ipinagkakaloob at inire-reveal o pinapahayag sa aming mga buhay. Patuloy kang maitas at maluwalhati at sa aming pong pagtatapos, Panginoon, ng prayer and fasting, manatili po kaming sumasampalataya, manatili po kaming maglingkod, manatili po kaming magpagamit at mainit sa pananampalataya, Panginoon. At mas lalo mo kaming magamit sa mga huling araw, Panginoon. Kaya naman po ipinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na ito. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga darating na panahon na huwag kaming matakot, kundi mas maging malakas ang aming loob, mas matapang kami, Panginoon. Dahil kami, Panginoon, ay may mission at ikaw ay may layunin sa aming pagparito, Panginoon. Maging sa tribulation, mas lalo kami, Panginoong, magpabago at magpasala po sa iyo. Salamat po. Kaya naman po sa umagang ito, patuloy po namin ibinabalik sa iyo. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Panginoon, sa 5 days, Lord, na kami nagsama-sama araw-araw, tuwing umaga, para manalangin at magbulay ng iyong salita. Salamat. At ito'y pagpapatuloy namin, Panginoon, sa mga darating na linggo at sa darating na buwan at ngayong taon. At sa aming pagtatapos ngayong umaga, patuloy po namin itinataas ang aming kamay. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Lord, nananampalataya kami, nagpapasako, sumusuko sa iyo. At sa umagang ito, Panginoon, at sa mga darating na araw, darating na panahon, aasa kami sa iyong pagpapala, sa iyong divine na protection, sa iyong divine na provision, sa iyong divine, Panginoon, na gabay at karunungan. Sumaamin, Panginoon, ang inyo pong pag-ibig, Ama. Ang kapayapaan ay patuloy na maghari sa aming puso at mag-ingat sa aming mga isipan. Ang gabay patnubay ng Banal na Espiritu ay patuloy na yung maranasan. Magpaalala sa amin sa tuwing kami makalimot. Turuan kami sa mga bagay na dapat pa namin matutunan, Panginoon. Ituwid kami sa mga bagay na dapat namin itama sa aming buhay. Disiplinahin kami, Panginoon. Patuloy naming maranasan, Panginoon, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At patuloy po namin maranasan ang pag-iingat mo, ang pagsiselyo ng blood of Jesus sa aming isip at puso at mga katawan, Panginoon, at Espiritu, buong pagkataol, laban sa lahat ng kilos at galaw ng kaaway, ingatan mo kami. Laban sa mga sakit ng mundo, Panginoon, na magpahirap, Panginoon, ingatan niyo po kami, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa mga panlilinlang ng kaaway, ingatan mo ang iglesyang ito. Sa bawat mga turo, Panginoon, na makapagbibigay ng confusion o mga pagdududa, Panginoon, at pagtalikod, Panginoon, sa mga katotohanan mo, Lord, ingatan niyo po ang iglesia mo. Sumaamin po, Panginoon, ang pag-iingat mo. Kaya, Panginoon, amin lahat ng ito ay inaangkin sa pangalan ng Panginoon Jesus at ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa katagumpayan po ng aming 5 araw na pag-aayuno at pananalangin, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang kaluwalhatian, wala nang iba. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Good morning po. Good morning po, Nay.